series ng pamumunga series o yung tayo bilang branches ng ating Panginoong Kristo Jesus ay dapat mamunga. Amen po? So, dapat lagi mo sasabihin sa katabi mo, mamumunga ka. Yan. So, kinuha natin yan sa John chapter 15, verse 1 to 5. Sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga nito. Verse 2, tinatanggal niya sa akin ang bawat sangang hindi namumunga, bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pa itong mamunga. So, lagi kong ini-emphasize ito na tayo bilang branches ng ating Panginoong Kristo Jesus ay dapat tayo ay mamunga dahil tinatanggal ng Ama, walang ibang ating Panginoong Diyos amang nasa langit, tinatanggal daw tayo sa sanga, sa puno, which is sa ating Panginoong Kristo Jesus. So, at sabi doon, kapag tayo naman daw ay namumunga, ay nililinis niya tayo. Patuloy niya tayo inaalagaan. So, meron palang blessing yung tayo ay gumagawa at namumunga, lalong-lalo na sa church. Dahil sabi doon, nililinis, patuloy na nililinis, sa ibang salin, sa English na salin, prune. God prunes. Ibig sabihin, ginagawa ng Diyos yung mga namumunga na mas lalo pang alagaan para mas lalo pa itong mamunga. So, nung dati sabi ko, pag pruning, parang pangit, ano? Pag pruning, parang masakit, no? Pero hindi pala. Kaya minsan, may mga nangyayari sa buhay natin. Kunwari, nagsisilbi tayo sa Panginoon, biglang may nangyari. Lord, parang kung kailan naman ako nag-church, kung kailan ako nandito sa church, kung kailan ako nag-praise and worship, kung kailan ako nag-a-usher, kung kailan akong laging dumadalo, may nangyayari. Yun pala, good news pala sa iyo yan. Kasi ibig sabihin, nililinis ka. Isa sa mga bagay na paglilinis ng ating Panginoon, isang paglilinis ng puso. Tama po? Kasi yun ang unang-unang kailangan ng Diyos. Sabi nga, sacrifice, sabi gano'n, anumang sakripisyo daw natin na hindi niya gusto. Ngunit obedience is better than sacrifice. At ang obedience na yan, may kinalaman dyan yung ating puso. Kapag kasi hindi mo gusto, kahit na anong motivation pa ibigay sa'yo, hindi mo gagawin. Kaya hindi ka makapag-obey. Pero kapag willingly, yung puso mo talagang gusto at talagang nagmamahal sa ating Panginoong Kristo Jesus, kahit na hindi yung utos sa'yo, kahit hindi ipagawa sa'yo, gagawin mo. So napakalaga. Verse 3, nililinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo, which is the apostle, sabi ni Christ. Itong maganda sa verse 4, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo, hindi makakapamungang mag-isa ang sanga malibang nanatili ito sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makakapamunga malibang manatili kayo sa akin. So kapag naghahanap pala tayo ng bunga, at hindi tayo nakakabit sa puno, which is ang ating Panginoong Kristo Jesus, sabi ganon, hindi ito makakapamunga. So mahalaga, na kung gusto mo palang ayusin ang buhay mo, gusto mo palang umunlad, gusto mo palang maging maganda ang anumang bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, dapat manatili ka sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kasi sabi nga doon, apart from me, you can't do nothing. Malibang kasama mo ako, hindi ka makakapamunga. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, at ang nanatili sa akin, at ako rin sa kanya ay mamumunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makakagawa ng anumang kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinasabi ni Christ, hindi raw tayo makakapamunga kung tayo hiwalay sa kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ano man ang mangyari, diretso tayo. Yeah. Napapansin ba ninyo, ilang beses na natin itong sa isip ninyo? Alam niyo po kasi, there's power in repetition. Minsan kasi kaya hindi natin nakukuha at hindi natin naisa sa pamuhay. Bakit? Kasi hindi natin naintindihan. Kaya siniris ko ito at lagi-lagi kong binabasa ang text ng John chapter 15 verse 1 to 5 is for you to know na kailangan mo talagang mamunga. Kailangan talaga. So God is expecting us
to bear fruits because we are called by Him to bear much fruit. Oo. So una, napag-aralan natin, mga kamanggagawa, itong pakiusap ko sa inyo. Tumulong tayo sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Amen po? So yan ang topic natin ngayon, helping others in need, sa mga nangangailangan. So, pag-usapan muna natin ang fruit na ito, yung kinds of fruit na ito, helping others in need. So, si Paul ay, tawag doon, binanggit ito ni Paul sa kanyang sulat sa Roma chapter 15 verse 25 to 28. Sabi rito, 25 to 28. Sabi niya, samantalang papunta ako ngayon sa Jerusalem na may dalang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at ng mga taga-Akaya na magkaloob sa tulong para sa dukhang kapatid na nasa Jerusalem. So, si Paul, ito yung first missionary mission. Kasi tatlo yung mission ni Paul eh. First missionary mission, second missionary mission, tsaka third missionary mission. Third missionary mission, ito na yung nakulong siya. So ito yon. Sabi dito, pupunta siya sa Jerusalem sapagkat mag-aabot siya ng tulong na galing mismo sa Macedonia at mga taga-Akaya dahil sila ay nagkaloob para sa mga dukha sa mga nangangailangan na kapatid sa Jerusalem. So bakit sinabi ito? Makita sa verse 27. Sabi doon, malugod nilang ginagawa iyon bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga Hudyo. Sapagkat ang mga hintil ay naging kabahagi sa mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo na nararapat lamang nilang tulungan ang mga Hudyo sa mga bagay na material. So, sinasabi ni Paul, yung mga taga-Akaya at Macedonia ay nagtulong-tulong o taga-Roma, Akaya, Macedonia, ay malaking tulong na sila'y nakakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sila ay naging believer, naging anak ng Diyos. Kaya naman dahil doon, sabi ni Paul, ay nagtulong-tulong ito dahil sabi nila ito ay higit sa obligasyon. Kumbaga ito ay bunga ng ginawa ng taga-Jerusalem. Dahil sa ginawa ng mga taga-Jerusalem na sila nakakilala sa Panginoon, ibinabalik ngayon itong bunga na ito. So, ang pagtulong pala sa mga nangangailangan, lalo-lalo na sa mga mahirap, ay isang bunga na tayong mga Kristiyano ay dapat natin ginagawa. Amen po ba? Napakahalaga na maintindihan natin yan. Ganda po naman ang mga ano ko. Wala akong ano. Yan. So, sabi sa Galatians chapter 6, verse 9 to 10, let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. Sabi ni Paul, huwag tayong manghinawang gumawa ng mga mabubuting bagay dahil pagdating ng araw, aanihin natin yung bunga. So, may bunga talaga. Therefore, as we have an opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of the believers. So ang ating topic for today ay walang iba kundi ang serving humanity is serving God. Or service to humanity is service to God. Amen po? So bakit nga ba? Why is serving the needy is a fruit Christ wants us to bear? Bakit gusto ng Diyos, gusto ni Kristo Jesus na mag-serve tayo sa humanity? At sinasabi niya na ito ay bunga. Ito ay dapat isa sa inyong maging bunga. Kasi pag sinasabi kasing bunga, lagi na lang, win souls and make disciples. Hindi po. Kahit yung pagtulong mo sa mga nangangailangan, isa rin po yung bunga na dapat ginagawa natin. At sabi ni Jesus Christ, I am the vine and you are the branches. Sabi ganon. And kailangan tayo ay mamunga dahil tayo nakakabit mismo sa ating Panginoong kung Jesus. Una, kung bakit kinakailangan natin tumulong sa mga nangangailangan, because it is following the example of Christ. The heart of Christ is the heart of compassion. The heart of Christ nangailangan. Amen po? So, meron siyang mga example na binigay sa atin, kaya kinakailangan natin tumulong. Sabi sa Matthew
25 verse 35 to 40, ito sabi doon, verse 35. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at ako'y iyong pinatuloy. Sabi ni Jesus to sa kanyang mga disciple, mga followers at that time nakausap niya. Sabi niya, alam mo, nagutom ako eh. Pinakain niyo ako. Nauhaw ako eh. Pinainom niyo ako. Sabi ko, ako'y naging isang dayuhan at ako'y inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y naging hubad at ako'y inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. 37, pagkatapos ay itinanong sa kanya ang mga matuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at ikay pinakain o kaya'y uhaw at aming pinainom? Verse 38 to 39, sabi doon 38, kailan ka namin nakitang isang dayuhan at pinatuloy ka o kaya'y hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nakabilanggo at dinalaw ka namin? Sabi ni Jesus, pagdating sa verse 40, at sasagot sa kanila ang mga hari ng ganito, tinitiyak ko sa inyo, yamang ginagawa ninyong ito sa isa sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. So kapag ginagawa pala natin na tayo tumutulong sa mga may sakit, tutulungan natin sa mga may gutom, pinapakain natin, or sino mang tao na nangangailangan ng tulong at tinulungan natin. Alam niyo ba, sabi ni Jesus, siya yung pinulungan. Tama? Kayo mga anak, kapag nakita ko kayong ganun ang sitwasyon nyo, ako na yata ang pinakamasayang tutulong sa inyo. Tama po, ako yung pinakamasayang nariyan para sa inyo. Masarap tulungan kayo. Mas masarap yun kapag mismong nakikita natin na ang ating Panginoong Kristo Jesus ang ating tinutulungan. Tama po? Kasi kilala ko kayo eh. Pero bilang mananampalataya ng ating Panginoong Kristo Jesus, kapag ginagawa natin yun sa mga maliliit, sa mga nangangailangan, sa mga binubuli, sa mga tinutulungan natin sila, si Kristo pala ang ating tinutulungan. So, ibig sabihin, parang katabi natin o kasama natin si Kristo Jesus, siya yung ating tinutulungan. Amin po? Siya yung ating pinapakain. So, marami sa atin ang nabubulag-bulagan. Akala nila, salot yan, ano lang yan, istorbo. Pero hindi mo alam, yan ang pala si Kristo. Ang pagtulong sa kapwa, kailanman ay hindi magiging istorbo sa buhay mo. Kagaya ng ating Panginoong Kristo Jesus ay nasa buhay mo. Amin po? So ang idea nito, ang big idea nito, ang Panginoong Jesus ay madalas na nakikilala sa mga nangangailangan. He identified himself to the needy, to the oppressed, at hinihimok ang kanyang mga takusunod na gawin din ito. So dapat ganun po tayo. Pag sinabing Brother Eliazar, ay ano yan, tumulong niya yung ganito. Pag sinabing Elisha Lagahan, ay ano yan, mabait ang puso niyan sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak. Dapat yun po yung identity natin. Kagaya si Jesus Christ, kapag nakikita nila si Jesu Cristo, ano nakikita nila? Siya ay compassionate. Siya ay mapagkalinga. Siya ay mapag-aruga. Dapat ganun din po yung identity natin. Tayo din dapat ay compassionate, mapagkalinga, mapag-aruga. Amin po? So, sa paglilingkod sa iba, tinutularan ng mga disipulo ang halimbawa ni Kristo. At tumutugon sa kanyang tawag na mahalin at tulungan ang mga nangangailangan. So ang pagtulong sa mga nangangailangan, ito ay katawagan, command,
ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen po? Pero minsan kasi nakakapikon, di ba? Ako na naman. Minsan ganun, di ba? Ako na naman. Pero alam mo kapatid, balang araw, you will reap. Reap. Aanihin mo yung bunga nun. At si Kristo ang bahala sa'yo. Maraming may pera, nagpapakamatay. Okay naman ang buhay, nadidisgrasya. Pero ikaw, ang problema mo lang, yung nakakapikon. Kagahapon nagkagulo dun sa lugar namin, matapos kami kids ministry sa Ugo. Paglabas namin sa harapan, ang daming dugo. Buong ano yun, yung daan natin doon, puro dugo yun. Yung pala, may tinaga. Tinaga dito, hanggang dito. Hanggang liig. Tinaga. Doon tumakbo. Dinala sa 3S, tapos dun sa likod, di ba may likod yun, di ba? Doon, 2 tao dinampot ng pulis, pinadapa. Alam nyo, may mga problema din silang kinakaharap. Tinaga yung tao kasi kumuha ng bakal, ng kalakal. Dahil lang doon. And yet, buhay niya yung kapalit. Diba? Buhay niya yung kapalit dahil doon. Gusto lang niya siguro magkaroon ng additional na income. Dahil walang-wala. Pero tayo minsan, sorry for the word minsan meron naman tayo At alam naman natin, kaya natin ng mga bills, mga bayarin. Ba't hindi natin gawin? Ang daming tao dyan, mas malaki ang problema. Sabi nga, kaysa magreklamo, ipanalangin na lang natin. Na sana matauhan naman. Di ba? Ramdam ko kayo, karamihan sa inyo, ganun mga breadwinner. Ito naman, bread. Kasi ganun, Hindi, ito napansin ko lahat kayo breadwinner, napansin ko lang, yung, natin dito, lahat kayo halos breadwinner. At ramdam ko kayo. Yung nga lang sinasabi ko, minsan may mga bagay na pinapapasa ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ating buhay. At minsan may inaayos sa atin. At naalam ko, at the end of the day, may pagpapala pa rin doon sa ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi nga doon, kapag sinasabi mong iniibig mo ang Diyos at kinamumuhian mo ang iyong kapatid, ibig sabihin nun, your relative o sino man, ikaw ay isang sinungaling. Ano sinasabi ko? Ang pagtulong ay walang boundary. Minsan, tumutulong tayo sa ibang tao, sa ating mga kamag-anak, hindi tayo marunong tumulong. Minsan sa barkada natin, walang hamos tayo mang libre, pero sa church hindi natin magawa. Minsan naman, madalas tayo sa church, pero hindi naman tayo madalas sa ating mga magulang o sa ating mga kapatid. Si Kristo, kung saan may problema, kung saan may nangangailangan, nandoon siya. At kapag pinalo natin na example ng ating Panginoong Kristo Jesus, that He identified Himself to the needy, to the oppressed, then we are following Christ. Nagiging Christ-likeness na tayo. Amen po. Verse 37, at sinasabi sa Kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Mga ganun. O kaya may nakita kang namamalimos, bigyan mo ng Jollibee, pakainin mo. Alam mo, I'm sure, iba yung sayang mararamdaman mo dun. Kagaya ng saya ng nararamdaman ni Kristo nung siya ay nag-mission dito. Hindi ko nakitaan si Jesus Christ na nag-mission siya, nagsasabi siya, tumutulong siya sa mga mabababang loob at siya ay nakasimangot. Never. Perish but have an everlasting life. It is because of love. Mas maganda
na tayo ay sumusunod sa Panginoon dahil sa pag-ibig. Amin po? Pag-ibig dapat. Because of love. Pangalawa, hindi lang dahil sa example, kaya tayo magtutulong sa mga needy. It's because it is manifesting the fruit of the Spirit. Diba? Ang fruit of the Holy Spirit, alam niyo naman yan. Galatians chapter 5, verse 20-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against us, there is no law. So kapag tayo pala ay merong banal na espiritu, merong prutas yan. At ang prutas dapat niyan, tulungan natin sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Amin po? So ang bigay din natin dito is that when we help the needy, we exhibit these fruits, proving the inner transformation that takes place when one is living by the Spirit, helping others become a natural outpouring of heart that has been changed by Christ's love. Natural na lang yun. Natural na lang natutulong tayo. Natural na lang na aabutin natin sila. Amin po? Kaya ako ini-encourage ko kayo, kapag may namamalimos, bigyan nyo. Piso, 5 piso, bigyan nyo. Hindi nyo yung kakayaman at hindi nyo rin yan ikakahirap. Pero yan ay ikaka-righteous nyo. Because of that saving grace of God, may binigay ang Diyos na lalakaran natin. Gumagawa tayo dahil ligtas na tayo, hindi tayo gumagawa dahil para maligtas. Gusto ko lang pong i-reiterate. So sabi ni Robert Laham, as the sun can be seen only by its own light, so Christ can be known only by His own Spirit. Kaya hindi talaga magtutugma, sasabihin mong ikaw ay anak ng ating Panginoong Kristo Jesus, tapos ikaw ay palamura pa rin. His own Spirit, ano bang Espiritu meron sa'yo? Ang Espiritu pa ba ni Kristo? O ibang Espiritu na? At gusto kong itong ilinawin sa inyo. Maraming Espiritu. Sobrang dami. Principalities. Nasa area. Kaya minsan, hindi kayo makausad-usad dahil nakagapos pala kayo sa dito to. Kahit nga yung mga games, may espiritu rin yan. Hinuhog ka. Kahit nga yung mga sound, yung mga sound. Sipin mga emo. Ako madalas ako sa mga emo nga dati. No? Kakapakinig mo ng mga emo, mga Metallica. Ganun lang din. Sabi ni Smith Wigglesworth, wherever the Holy Ghost has right of way, the gifts of the Spirit will be in manifestation. And where these gifts are never in manifestation, I question whether He is present. Kapag yung fruits of the Holy Spirit, kaya minsan, makikita niyo naman, tingnan niyo po ako po, hindi ako nga, tingnan niyo po ako. Marami na nanloko sa akin, inalipusta ako. Ginagawa na ko ng mga mali. Ano nakikita niyo sa akin? Nakikita niyo pa rin yung gentleness. Nasaan yun eh? O, tingnan niyo. Wala kasing yan eh. Pero hirap naman ito. Ayan o. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness, self-control. Nandoon yun eh. Hindi dahil gusto ko magpaloko, gusto ko magpabuli, gusto ko hindi ko gusto yun. Naiiyak nga ako, ganun eh. Pero ba't yung reaction ko iba? Because the Holy Spirit within me, merong bunga at hindi ko nagagawang magalit, hindi ko kayang magkumpronta because the gentleness in me is nandoon. Yes, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control nasa sa iyo. Kaya sasabihin mo na lang, kawawa ako. Hindi ka kawawa. Kasi si Kristo nasa sa iyo. Iniisip mo lang kawawa ka kasi binabardugol ka nila.
Pero hindi ka kawawa kasi merong puprotekta sa'yo, merong nagtatanggol sa'yo. Ang Diyos na nasa sa'yo, ang banal na Espiritu. At namumunga yung fruit of the Spirit na yun. Kita nyo naman sa Facebook, nagagit-gitan lang sa daanan. Yun, binaril, patay. Madaling magkaroon ng kaaway. At ako'y naniniwala, si Christ, ayaw niyang maging ganun tayo. Ayaw niya mga Kristiyano, kahit saan magpunta, doon sa lusak, sa kadilim-diliman, doon sa pinakamahirap na lugar, ikaw yung magiging ilaw, magiging asin doon. Ikaw ang magdadala ng kapayapaan doon. Yun po tayo. Hindi lang po natin maintindihan, kaya minsan kawawa ako. Abugbog ako. Pero hindi po. It shows that God is with you. At kapag si Lord ang gumanti para sa iyo, mas matindi yung isa sa ganti na pwede mong gawin sa kanila. Nandiyan pa ba tayo? Nang bigay din natin is when we help the needy, we exhibit these fruits. Proving the inner transformation that takes place when one is living by the Spirit, helping others become a natural outpouring of heart that has been changed by Christ's love. Yun po yun. Holy Spirit or fruit of the Holy Spirit. Pangatlo, because it is a fruit of genuine faith. Yan ay prutas o bunga ng isang totoong nananampalataya. Amin po. Sabi ni William Arthur Ward, sabi niya, giving is more than a responsibility. It is a privilege, more than an act of obedience. It is an evidence of our faith. Kapag nagbibigay pala, ikaw, mapagbigay kang tao, marunong kang kumalinga sa mga nangangailangan, tumulong sa mga nangangailangan. Brother or sister is ill, clad, and I lack of daily food. And one of you say to them, go in peace, be warm and be filled, without giving them the things needed for the body, what that is profit. So faith by itself, has no work, is dead. Sabi niya, ano yung mo? Eh, kailangan nga niya, hindi ko pwedeng hindi, ang kapatid, pag-pray kita. Ayan. Kailangan ko nga po natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Gayon din naman, ang sangang walang bunga ay hiwalay kay Kristo. Amen? So, faith is alive, not passive. Ay, kung din ang mga ano ko, faith is alive, not passive. Kaganda na mga ano. Wala ba? Yeah. So, heart check. Mag-heart check muna tayo ngayon. Una, ang tanong ko sa inyo, magtatanong ko sa inyo is your faith leading you to care for the poor, the needy, and the broken? Ang inyo bang pananampalataya ay naglilid sa inyo para tulungan ang mga may hirap, ang mga nangangailangan, at ang mga broken? Pangalawang heart check, question ko. Are you generous with your time, resources, and talents for the sake of God's kingdom? Generous ka ba? Sa iyong oras, sa iyong resources, at sa iyong talent para sa kaharian ng Diyos? So, when we guys, dahil ang dami-dami, no, sobrang dami nakalagay sa Bible tungkol sa pagbibigay sa mga nangangailangan. So, ibig sabihin tayo mga disciple ng ating Panginoong Kristo Jesus, na mirror natin yung kapag ginagawa natin yon. O, meron pa akong video. Ganda sana ng video ko. Oh. Oh, yun lang. Ano? Sayang. Okay lang. So, dito ako magtatapos sa spiritual benefits of helping the needy. Una, it reflects God's character. Sabi sa Psalm 145 verse 9, pangalawa, it strengthens our faith. So, sabi nga sa James, faith without work is dead. So, kapag ginagawa natin yung ating works,
na strengthen yung ating faith. So helping others is a demonstration of our living faith. Pangatlo, Christ-centered community is built. Acts chapter 2 verse 44 verse 45. And all who believed were together having everything in common. They began selling their property and possessions and sharing them with all as many had need. So yun dapat yung model natin ngayon. So ano bang pangangailangan? Ito kasi sila kahit mga re-reno, nagbibenta sila para sa church. Nagtulong-tulong sila para sa church, para sa pangangailangan doon sa church. So, yun po yung model natin ngayon. So, Tribo, tayo po tayo. Ang gaganda po naman ng ano ko. Ganun po talaga. May mga pinaplano. May natutunan ba tayo?